Tipid ngayon sa pagputok. Okay na yun. Hello. Kumusta mga kakambing? Napakalamig ngayon, napakasarap mag-inom mamaya, 'di ba? Happy New Year sa inyo. At ngayon ay December 31 at inaantay natin ang putukan mamayang gabi o hating gabi. Ayan, kamusta kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan, lahat pati ang inyong mga kambing. At sana po ay masaya kayo sa inyong ginagawa. Kagaya nitong mga nagtatatalon nating kids. Napakarami na dapat ipagpasalamat ngayon nagdaan na taon na ito, kasi sa aking pagkakambing itong year na to ang pinaka maganda o bumulusok talaga sila ng dumami at nagsilusog ang aking mga kambing. Yun ay dahil sa tulong na rin ng ating mga kagrupo, si Zoe and Zio, tapos yung aking vet na si Doc Danilo Costa. So salamat po sa inyo. At syempre marami pang ibang umalalay sa atin, gaya ng ibang channel tulad ni Sideline PH at BJM Backyard, at marami pang iba na napapanood natin sa YouTube. Napakarami kong mga nalampasang problema gaya ng kanilang pagtatae at kanilang pamamayat, paglalagas ng balahibo. So talagang itong taon na to ay natuto ako na gawin yung mga bagay na hindi ko ginagawa dati. At isa nga sa malaking achievement na nagawa ko ay na-survive ko itong si Ganda. Ayan, siya po kasi ang kaisa-isa kong kambing na nakaranas ng bloat. So isang malaking blessing na hindi siya namatay. O diba? Hindi sayang sana si Ganda. Ayun po, mag-aral po tayo ngayong taon na to para sa ating mga kambing. Continue to improve yourself. Tapos yung ating mga pamamaraan, okay, nasusubukan naman natin yung gumagana sa hindi. Tapos lagi naman na maaari tayong magtanong sa mga kapwa natin kakambing na may experience sa mga ganitong karanasan ng ating kambing. O yan, ang ginagawa kong video ngayon ay tuloy-tuloy dahil itong video na to ay bilang pasasalamat hindi lamang sa mga nakatulong sa atin, kundi pati na rin sa mga subscribers natin na patuloy na nagtitiwala sa ating channel at patuloy na nagtatanong para din sa ikauunlad ng mga kapwa goat racers natin. Okay, so ganun, ang pag-aaral po ay continuous. Ibig sabihin talagang lagi yan, lagi nandyan. Habang ikay nagkakambing, kahit sanay ka na sa ibang bagay, matututo ka pa ng mas marami pang bagay dahil sa experience, di ba? So sabi nga yung experience or yung time ay tinuturo niya sa iyo ang mga bagay na minsan ay hindi kayang ituro ng libro. Okay, so ganun, pagsamahin mo yung natutunan mo sa experience, yung karanasan at mga nakatala na sa libro, dahil yun po ay aral na rin. So pag pinag-combine mo yung dalawang yan ay napakaganda. So magbibigay sa iyo ng magandang resulta. O ito na po yung ating mga dating kids na maliliit na ngayon ay naglalakihan na. So dati ako nahihirapan sa pagkain, hanggang sa tumagal ang aking pagkakambing at nagagamay ko na yung rotation kung saan sila isinusuga o pinapastol. Ayan. So yung mga inahin natin, meron na naman tayong mga buntis na aabangan natin sa February. Okay? Sa February si Me. Tapos yung si Ri yun ay sa April, at saka si Robin ay nasa likod niya. Yan, sa April po yan mga anak. So yun, minsan din po akong dumaan, gaya nyo, yung mga bago natin magkakambing, ako ay dumaan din sa mga pagsubok ng pagkakambing, gaya ng namamatay sa pagtatae, namamatay sa nakain ng aso, muntik na nga mamatay dahil sa bloat.
Ibig sabihin, talagang lahat ng tayo mga goat racers ay dumadaan sa mga malalaking o maliliit na problema sa ating pagkakambing. Pero ito po ay nasasamahan ng lakas ng loob at tamang kaalaman. So gawin nyo po, siguro kung bago kayo magkakambing ngayon, ay attend kayo ng mga seminars. Marami naman tayo seminars na libre na makikita nyo sa online. Kung malapit lang sa lugar nyo, punta kayo. Kasi may experience kayo na may kasama kayo din na veterinaryo, o kaya naman talagang eksperto na sa larangan ng paghahayupan, hindi lamang sa pagkakambing, diba? Tsaka sa mga gamutan na pangkambing. So napakalaking tulong yun, kasi yung mga mapupulot nyong aral doon, may susulat nyo sa notebook nyo at magagamit nyo sa oras ng pangangailangan, diba? Nandun na rin yung mga feeds, yung pakain, at yung mga pwede nilang kainin, at iba pang mga pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing. So ganun. Sana makatulong itong mga video na ginawa ko ngayong taon para sa mga bago nating magkakambing, di ba? Nang sa ganun ay makapagpalago, di ba? Hindi sila mahirapan sa pag-uumpisa. Kasi po ako dumaan talaga nun sa pagre-research din, at nanood-nood din ako bago ako makabuelo ng talagang maganda. Dumaan din naman tayo sa namatay ang apat na bisiro. So para sa kaalaman po ng ating mga kakambing, ako po dati ay muntik na ako mag-quit sa pag-aalaga ng kambing noon. Nakaranas ako ng sunod-sunod na pagkamatay nila ng mga bisiro. So ako po ay pinanghihinaan na ng loob noon, kasi parang sabi ko, pagka ganito ng ganito yung kita ko ay magiging negative, di ba? So imbis na ako ay kumita sa pagkakambing, masisiraan ka talaga ng loob dahil sa dami ng namamatay. Pero yung pala may mga tama lang na pamamaraan sa pag-aalaga sa kanila, at may kulang lang sa aking pamamaraan na ginagawa noon, kaya naman hindi ako nakakapagparami. Kaya muli, palagi ko sa mga video ko ay pinasasalamatan ko at pinopromote ko ang mga produkto ni Zoe and Zio Goat Farm, dahil dito ako talaga nakabuelo ng maganda. Ayun. Tapos salamat na rin pala dun sa mga pinagumpisahan kong kambing. Galing yan kay Tito Noel sa kanilang resort dati. Nangangain ng mga halaman. So yun ang pinagumpisahan ko ay 2 kambing na yun. Tapos yung kay Big Brother, yan, salamat dun sa kambing na galing Laguna. Salamat talaga dun sa napakagandang pinagumpisahan na ngayon ay nandito pa. Ayan, at salamat din kay Kuya JB ng Matulaw. Yan, dyan ang galing ang isa kong inahin na napakagandang mag-produce ng anak. Nandito siya ngayon. Punta dun Yan, nagpo-produce siya ng malalaking, kahit siya native lang, ay marahil ito ay napababa na ang mga magulang nito sa upgraded. Kaya nagpo-produce siya ng magagandang kambing. Maraming salamat din kay Randy Opa, ang aking inaanak na regular na nagwawalis dito sa goat farm, at sa pagbebenta rin ng mga organic goat manure o organic fertilizer. Yun, salamat din sa mga nagbibigay ng pakain. Yan, sina Termi, Kuya Efren, si Kaka Ruel, si Kuya RJ. Ayan, dito sa barangay, kapag kayong merong mga masusukal na lugar sa kanila, talaga namang dagdag din sa pakain dito sa aking mga kambing. Natitipid ko pa yung mga damo ko dito at ang aking mga forage plant. Yung mga napier ko, natitipid ko yan dahil binibigyan nila ako ng mga pagkain na kailangan ng kambing. So salamat po sa inyo. Salamat din po kay na Kuya Awe tsaka kay Ate Joanna na binibilang ko ng Rumsol feeds para sa aking mga alaga. Lagi silang merong extra pagkain at dagdag nutrition, at napakahalaga lalo na sa panahon ng tag-ulan, tagbagyo, at sa mga panahon na pagod ako at hindi makapangumpay. Napakalaking tulong sa kambing na mga pagkain na ito. Nakakabili rin ako sa kanila ng molasses at mga plastic matting na nagagamit ko para sa mga kambing na ito. So napakalaking tulong sa aking pagkakambing na meron tayong mga kaibigan na ganito.
mga bibilan, at saka mga goat supplies. Okay. Salamat din kay Tita Nancy tsaka kay Tita Amy na kapag may sobrang mga langka sa kanila, pag nagpo-pruning sila ng langka, binibigay na sa akin, tsaka yung mga morado. So talagang isa sila sa malaking tulong sa pag-alwan ng aking pagbibigay na pakain sa mga kambing. Ayan. Tapos thank you din po kay Lola Oyi, kay Mama Lourdes at kay Papa Pabi na nagpapairam sa akin ng timbangan. O, diba? Meron kasi silang mga timbangan para sa kanilang mga kalakal, at si Lola Oyi naman ay may timbangan dati na ginagamit niya sa kanyang mga baboy. Ngayon retired na siya sa pagbababoy, pinapagamit na niya sa akin ang timbangan o hanging scale po yon, na classic pa talaga, na napakaganda at napakalaking tulong sa pagbibigay ng tamang dosage ng mga vitamins at gamot at dewormer sa aking mga kambing. At syempre pag nagbebenta ng kambing, alam yung tamang presyo dahil sa tamang timbang. At salamat nga din pala sa aking mga magulang na talaga namang sumusuporta dito sa aking ginagawa na pagkakambing. So tinutulungan nila ako sa mga bakod, tapos sa mga pagpapakain. Ayan, lalo pagka minsan may time na ako ay masama ang katawan, di sila ay nagpapakain din ng kambing. Pag paminsan ako'y umaalis, nakapagpakain din sila ng kambing. At si Papa napakahilig talaga maglagay ng ilaw sa kambingan, dahil mahilig siya magkutingting ng mga sa electrical. So talaga namang maganda yung mga ilaw sa aking kambingan. At plus yung binigay pa ni Zoe and Zio. Ayun, thank you nga pala sa iyong papasko sa akin, ma'am. Salamat po sa solar LED light na napakalaking bagay sa aking mga alaga. At yun, ano pa ba? Wala ba akong nakakalimutan? Siyempre, salamat kay Teacher Rhea na lagi tayong sinasamahan pag nag-i-inject at saka pagka nagbibigay ng mga vitamins, supplements at dewormers sa kanila. Dahil po, napakahirap pag ikaw ay mag-isa lamang, nakakapagod. Kaya naman, kaya lang mas madali kapag ikaw ay may kasama. Kaya si Teacher Rhea kasama ko yun sa pagwawalis. Ayun. Tapos siya ay nakakakita rin siya pag ang kambing ay medyo matamlay, napapansin niya agad. So naaagapan. Tapos matyaga din siya na magpakain sa mga kambing. Kapag sila ay may sakit, talagang sinusubuan po ni Teacher Rhea. At yun, sana mag-enjoy kayo sa New Year na to. At ang gawin nyo siya ay reflection ng taon na to, para yung mga mali nyo na ginawa dati maitama, 'di ba? Ay itama nyo yung mga maling ginawa, tapos yung magandang ginawa nyo, yun yung ipagpatuloy. Yan, kasi 'di ba, kung ano, syempre kung ano yung umuobra, yun yung gagawin. Kung ano yung hindi umuobra, yun yung dapat itigil. So marami pa tayong matututunan sa pagkakambing, at naparami ko pang nakalistang topics para sa inyo at para sa ating lahat, para na rin mag-improve tayo pare-pareho. At kung meron akong problema sa farm, makakapag-comment din yung iba para masolusyonan naman yun sa akin, diba? So ganun tayo dito sa group natin sa Facebook at sa YouTube, ay ito ay tulungan na magkakambing nang sa ganun ay umunlad ang goat industry dito sa ating bansa. At malay nyo, makilala ang Pilipinas balang araw na isa sa pinakamararaming kambing sa Asia, di ba? So talagang tayo naman mga Pilipino ay kaya nating mag-produce ng ganito kung tayo lamang ay talagang may tamang kaalaman at sapat na gamit. So dito naman, nagpapasalamat din pala ako sa munisipyo ng Indang, Cavite, dahil po inaalalayan nila kami. Meron kami mga goat insurance para kung sakaling tamaan ng kalamidad o sakuna, meron tayong kapalit na makukuha na value ng ating mga kambing, or may nangyari sa kanila na hindi inaasahang pangyayari, diba? So dito naman sa ating farm wala naman nangyayari na ganun pa, at sana naman ay hindi na magkaroon ng ganun, para tuloy-tuloy tayo. Okay, so ganun lang. Pagka holiday, napapansin nyo, nakaraang araw wala masyadong ina-upload kundi puro gala.
ito ay dahil pahinga tayo, di ba? So baliktad nga tayo sa mga goat racers kasi madalas sa atin ang free time natin o yung maluwag talaga yung ordinaryong araw, tapos pag holiday doon tayo nagiging busy. Yun, o kagaya nito, wala akong nagbantay ng kambing nito nakaraan kasi kailangan din magbakasyon ng aking mga nagbabantay dito sa farm, yung inaanak ko. So talagang ako yung busy ngayon. Okay, so ganun lang, enjoy yung ginagawa. Pag na-enjoy mo kasi ang ginagawa mo, hindi ka napapagod. Hindi ka kung napapagod ka man physically, ang mahalaga hindi ka napapagod mentally. Ibig sabihin buhay na buhay yung iyong apoy ng pagkakambing, o talagang yung passion mo nandyan. So itong message ko naman sa inyo para sana ganahan lalo ang mga kapwa natin magkakambing na hindi porke merong mga pagsubok sa pagkakambing panghihinaan ka na kagad ng loob. Yan, ang kailangan sa pagkakambing ay lakas ng loob. Syempre kailangan mo rin ng kapital, kailangan mo ng lakas ng katawan, at kailangan mo ng tamang decision making. Okay, yung decision making kasi doon talaga magdidikta kung ang kambing mo ay magsusurvive o hindi, o ang mga gagawin mo ay magsasucceed o magpe-fail. Decision making, at syempre makakagawa ka ng decision making kung meron kang sapat o tamang kaalaman. Kaya naman ayun, tuloy-tuloy lang mga kakambing. At muli nagpapasalamat ako, at ito po ang inyong teacher farmer Ali. Subscribe po kayo sa akin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos meron din akong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Okay, so ako po ay dati kasing nagtuturo, teacher po ako, at ngayon po ay isang teacher na goat racer pa. Diba? So yun po, maraming salamat po sa mga sumuporta sa ating channel, at this year mas lalo tayong sisiklab, diba? Marami tayong topics na parating. Okay, so kita-kits tayo sa mga susunod pang video. Okay, Merry Christmas uli and Happy New Year uli sa inyong lahat. Talagang i-enjoy nyo to, wag lang tayo magpakalasing ha. Okay, enjoy ang bawat moment. Happy New Year!